guys, welcome to Rose Studio Official. And kung bago pa lang sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, share, and hit that notification button para sa mga bago pa nating videos na i-upload. Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng mga tips and tricks kung paano mapapadali ang buhay nyo sa pagbaklas at pagkabit ng inyong mga fairings sa inyong motor. Sa video na ito ay isi-share ko sa inyo kung paano ko i-restore itong motor na ito. It's a 2019 Honda Beat model. Cart type. So ito guys ay second hand na nabili ko. So ayan. So, ito isa sa kailangan nating gawa ng paraan. Tingnan mo, pinutol niya siya dito. So tinanong ko naman yung may-ari, bakit mo pinutol yung fairing dito? Sayang. Sabi niya, plan niya daw sana na lagyan siya ng malaking yung baso ng yung sa brake fluid para dito sa front brake. Yan. So, kanya-kanyang diskarte naman yan. Okay? So, ayan yung itsura. Most probably, ito tinanggalan ko na ng stickers. Yan, and yan, medyo malalim kasi tinapcoat niya yung sticker. Maganda sana yung kulay niya, oh, pearl white. Ba? Ganda. Favorite yan, white and red. Wait, so ito, aayusin natin yung mga lupay-pay na yan. Ito, yung fairing niya. And ito, tingnan mo yung yung lens na to. So, talagang hindi na natin may repair yan. Kaya, nag-order na ako sa online ng replacement na to. Ayan. So, titingnan mo naman ito, maraming gas-gas. So, pangit, 'di ba? So, sa ano na siguro 'yan. Sa tagal niya na din kasi 2019 pa siya. Pero, good thing naman pinalitan niya ng anti theft key. Key set to dito sa susian, and then yung sa susian dun sa likod. Yan. Oh, para-paraan. Ito. Kadena, ginawang washer, panalo. Yun. And ito, tinayarap niya dito. Yan. Tapos, itong upuan, hindi mo naman, pinagpiesta na ng pusa. No? Yan. So, papalitan din natin to ng bagong seat cover. Right? Yan, itsura niya. So ito, binawasan niya to kasi meron siyang kasi meron siyang dito, yung top box. So yung bracket dito. Ayan, ito tinabasan niya. Okay. Yun. Ito, nabasag. Pero yan. Sa tingin ko kaya natin tong kaya natin tong ma-restore, no? Para maging maganda yung mabuhay muli ang motor na ito. Yun. So ito, biyak. Tingnan natin kung mura lang naman to sa online. Ito. So, hindi ko pa na-check yung loob kasi hindi ko pa siya nabubuksan. Kakakuha ko lang ng motor na to. And ito is working naman siya, yung brake niya. Front and rear brakes. Okay naman. Yan. So yun guys, nakita nyo na yung condition ng motor, no? Medyo kakain to ng time, no? Oras sa pagre-restore, pero tsitsagayin natin yon. Sana samahan nyo ako, no? Para maging hindi naman ako mag-isa dito sa aking munting garahe. Alright? Yan. So kakalasin na natin. So, ang step number 1 na ginawa ko dito is winashing ko muna siya. No, kasi nung nakuha ko to, medyo may mga putik-putik, ganyan-ganyan. So, nilinis ko muna. Yan. Kinawash ko muna siya, or bike wash, ganun. Motorcycle wash, whatever you call it. So, yun, nilinis ko muna siya. Para at least pag buting-ting ko, hindi na ganun ka-dumi yung yung motor. And especially din, siyempre, ikaw sa gagawa, hindi na ganun kadumi.
Right. Tapos syempre, pinatuyo ko siya overnight. And the next day, ito, ngayon, is, tutuloy na natin. So, babaklasin na natin. Alright. Cool. So, para hindi magkawalaan yung mga tornilyo, yan. Kuha tayo nilalagyan. By the way, guys, pag magtatanggal pala kayo ng mga tornilyo, no, is gamitan nyo sila ng, gamitan nyo ng tamang tool. Tulad nito, Allen wrench siya. So, gamitan natin Allen wrench. So, ang project na ito is pang-apat ko na ng motor. So, yung first 3 na motor na restore ko is hindi ko siya nagawa ng video. But anyways, here's some of the picture na pinagpagura natin. So ito guys, medyo kabisado ko na ng konti yung yung mga tornilyo kung nasaan. Kasi pangatlo ko na to na Honda Beat na i-restore. So may na-restore akong dalawa. So kabisado ko na. Guys, wala! So para matanggal natin to, kailangan natin ito, tanggalin na lang natin yung sakit. So kailangan kong ang ginagawa ko kasi is talagang kinakalas ko na lahat at nililinis ko hanggang sa frame para malinis talaga siya. So hindi ako satisfied if labas lang yung lilinisan or aayusin natin. So tanggalin na natin lahat. So sa pagkakalas ng fairings, pag may resistance o may pressure habang hinihila mo siya, huwag mong pipilitin kasi baka mabiyak. So it's either meron pang clip na hindi ka natanggal or meron pang screw na nakalimutan mong tanggalin. Yun, para hindi ganun, para hindi ka magka-problema. Siyempre, additional na gawain na naman yun. So make sure na ilalagay mo dito lahat na mga tornilyo. And kailangan matalas ang memory mo para matatandaan mo kung saan mo siya tinanggal. Or para hindi ka mahirapan, pwede kang gumamit ng yung plastic ng yelo. And then, pag sama-samahin mo dun, halimbawa, yung lahat na nasa harapan na tornilyo, so lagay mo dun, tapos lagyan mo ng label o sulatan mo. Front screws. Yan, gano'n, pwede gano'n. Or balot mo sa papel. Yan, para magkakasama pa rin. Ayan, dito mo. Ang dumi. Hindi ako nag-iiwan ng ganito. Kaya mas maganda talaga is na mo siya, no? Na babaklas mo lahat. So tapos na tayo dito sa harap. Gitna naman. And ito naman, gitna hanggang papuntang likod. Medyo mainit ang panahon yun. So isa pa nga pala guys, no? Sa sa pagbabaklas nito kasi hindi natin yung alam yung history kung malbaw. Pag ginalaw sila dun sa wirings ganyan, is tatandaan nyo yung mga wires, especially na yung mga naka-electrical tape, no? Kung meron yung mga iba't ibang klaseng wire na tatandaan nyo yun. Or mas maganda, picturean nyo muna bago mo, kung kailangan mo siyang alisin, picturean mo or videohan mo kung paano mo siya kinakalas para matandaan mo kung paano mo siya ibabalik. So, di ba? Yung tips yun. Kasi itong motor, umaandar naman siya, matinong makina. Medyo, kailangan lang ng konting pagmamahal sa kaha. So, yan, natanggal na natin. Diba? So, pag tanggalin natin itong mga switches dito para mapinturahan natin ito na maganda. Meron siyang voltmeter. Good thing ang may ganito. Yung voltmeter para at least na monitor mo yung kuryente, syempre. May lobat na pala. So by the way, ito mga sakit lang naman ito.
So, hindi siya papasok pag hindi siya angkop. Diba? Ayan guys, tanggal na natin yung upuan. Tanggal na yung dibdib. Side bearings, diba? Madali na lang siya tanggalin. So, ito na guys. Ito na yung huli natin na natanggal. Ito, yung tapalodo, kailangan natin tanggalin pa yung gulong. Pero, ihuli na natin yan. Ito muna, yung mga major parts. So, ayun na. Ito na. Nabaklas na natin lahat. So, next step nito is iskubahin na ito lahat. Ayan na guys. Oh, di ba? Baklas na lahat. Ayan guys. Iskuba yan. Ayan. Hanggang sa mawala yung mga ano. Okay pa ito. Pagkatapos na linisin ay pipintura natin. Lati ano? Ito na patay.